Alam mismo ng mga referee kung ano yung kanilang mga ginagawa o yung kanilang mga pagkakamali sa kanilang mga tawag na ginagawa sa laban. Eto sa video ito na siyang ipinost naman ng NBA, 2 oras bago magsimula ang laban, nasa arena na ang mga referee. Pagkatapos nun ay pupunta muna sila sa replay center at magre-report. Pagkatapos nun ay kanilang aasikasuhin na yung kanilang mga susuotin, yung kanilang mga mikropono, yung kanilang mga gagamitin, especially yung pinaka-importante, yung kanilang pito o whistle. Pagkatapos nun, lalabas na sila sa court at kanilang papipiliin sa 3 bola yung manlalaro galing sa isang koponan at sa kalaban para sila'y magkaroon ng consensus kung anong bola ang gagamitin. Pagkatapos ng mga idol sa halftime naman, sila'y papasok sa replay center at kanilang ire-review yung mga tawag na kanilang ginawa kung mayroon bang mga pagkakamali. Tumatakbo rin daw ng 4 hanggang 5 milya ang mga referee sa laban. Pagkatapos mismo ng laro, sila ay dediretso naman sa replay center at kanilang ire-replay yung kanilang mga ginawa, gagawa ng report at pagkatapos nun, babiyahin na naman sila sa susunod na arena sa syudad kung saan gagawin ang laban. Kung mapapansin nyo ay nire-review nga ng mga referee ang kanilang mga tawag. So alam nila yung mga pagkakamali minsan sa mga tawag, sa mga traveling, mga foul na hindi naman natatawagan. Sad to say ay hindi na nga po iyon magbabago pa at hindi na mababawi. Makakatanggap naman si Dillon Brooks at yung mga manlalaro ng Rockets ng 1 milyon na bonus dahil sila'y nakapasok na sa playoff, considering na sila'y pangalawang seed sa kanilang conference. Ganyan ho kalaki ang kanilang matatanggap. Maliban dyan, sa mga papasok rin sa playoff ay meron din silang matatanggap mga idol. Pero syempre, kung mababa yung posisyon mo sa regular season ay mababa rin ang bonus mo. Ang mahalaga dyan kahit papano ay meron kang bonus na matatanggap. Itong sa Rockets, 1 million kay Brooks, pero yan ho'y matatapyasan pagkatapos ng kanyang isang larong suspensyon. Kaya siguradong gaganahan ka talaga dahil maliban sa sinasahod mo, meron ka ring matatanggap na mga malalaking bonus. At syempre iba pa yung mga bonus kapag nakapasok kayo sa conference finals at kung masusungkit nyo ang kampyonato. Ito ang ating main game mga idol, pumili ka lang dyan. Kung tama yung pinili mo, syempre panalo ka, jackpot ka. Ang link para makatalpak ay nasa comment section lang. Huwag kalimutan ang promo code at sa mga first timer dyan, big time bonus ang naghihintay sa inyo. Pipili ka lang dyan. Kapag panalo yung pinili mo, syempre matik panalo ka. Ang link ay nasa comment section. Sa ating huling balita naman, Lakers hindi naman sila umaatras sa Golden State Warriors mga idol. Pagkatapos na sabihin raw na sila ay natatakot, actually itong Los Angeles Lakers ay wala pang talo sa Golden State Warriors sa kabuuan ng season. Ang Lakers ay mayroong 3 wins and 0 loss laban sa Golden State Warriors. Bale heto na yung huling pagkakataon ng Warriors na matalo man lang itong Los Angeles Lakers. At napaka-importante po ito sa dalawang kupunan kung saan ang panalo na kanilang makukuha ay magkakaroon ng epekto sa kanilang posisyonan. Ikaw, saan ka? Golden State o Los Angeles Lakers? I-comment lang yan sa comment section.